magsisimula na ang camping natin ngayon. Ayan, yung iba po sa atin, since nung kailan ba? Nung nag-announce na may camp, nagsastart ng mag-countdown. So, sino po dito ang excited na sa camp na ito? Ayan. Mga taga-outreach. Po sa lahat ng mga kasamahan natin, yung iba po ay papasok pa lang, wala pa sila dito. So, hintayin po natin yung iba at yung iba po magjo-join pa bukas. Kasi iba po ay may mga work pa ngayon. Pero, praise the Lord po kasi magkakasama tayo ngayong hapon natin. Ayan. So, sige po, bago tayo mag-start ng orientation, tayo na po tayong lahat. Tayo po muna tayong lahat. Sige po, tayo po tayong lahat. Ayan. So, yung sa katabi mo, kilala mo pa ba ako? Ayan. Siyempre naman, di ba? Magkakakilala pa rin po tayong lahat. Pero maganda po na minsan pa magkawayan habang sinisimulan po na ito. Makikita niyo po sa screen yung iba't ibang setup ng mga churches natin at nakaka-bless po na minsan pa makita-kita po tayong lahat. Sige, tayo po yung magkawayan habang umawit tayo. Pinagagalak kitang makilala.
ay papunta na sa ating orientation. Ayan, upo po muna ulit tayong lahat. Tinatawagan ko po si Pastor Ina at si Pastor. Ayan. Praise the Lord. Sige nga po lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen! Ayan. So welcome po sa ating first virtual SEM break camp. No? So kagaya po nung nababanggit po sa atin nung nakaraan, 15 years na po tayong nagsa-SEM break camp. No? At ito po ang kauna-unahan na virtual na gaganapin po ang ating SEM break camp. No? Excited ka ba sa gagawin ng Lord, Pastor Pao? Amen. So kung mapapansin po natin, sa ating virtual camping ay 582 campers. Amen po. At sa mga hindi pa po nakaregister dyan, pwede pa po tayong magpa-register. Pwede nyo pong i-message si Pastora Josie. At ang atin pong camp fee, reminder po sa bawat isa, ang camp fee po natin ay 50 pesos lang. Okay po? So wala pong dahilan para hindi tayo maka-attend ng camping na ito. Okay po? Imagine nyo po, 50 pesos lang. Kapalit po ng mararanasan natin na noon. Amen po? Amen. At na-acknowledge din po namin presensya po dito sa Zoom ng mga kapatiran po natin from abroad. Yung iba po sa US, sa UAE, sa New Zealand, sa Canada. Amen po? Ayan, praise the Lord. At ito, Pastor Pao, itong 582 na to ay hindi pa po kasama nga yung kapatiran natin from abroad. No, dito lang po yan sa local po natin, dito po lang sa Pilipinas. At sa pagkakarinig ko, may nadagdag pa atang 5 kanina. So, 587 na tayo. Ayan. So, praise the Lord. Dito lang po yan sa Pilipinas, no? So, ngayon po, mag-orient lang po kami ng kaunti, no? So, bibigay lang po kami ng kaunting reminders. Ito pong ating Zoom ay simultaneous po sa FB Live. No? So, ibig sabihin po, mapapanood niyo po ito sa Zoom at mapapanood din po ito sa FB Live. So, itong kampo natin ay sabay, no? Zoom tsaka FB. Except po, wala tayong FB during prayer meeting, during divided seminar, during siesta. So, yung mga yan, wala po yan. Hindi po yan naka-live, no? Tapos, we advise na dalawa po yung platform na naka-open po sa inyo. Dalawang cellphone. Isang naka-Zoom at isa po naka-FB. So, tingnan nyo na lang po kung alin po yung mas malinaw, no? Yung mas malinaw na reception. Kung mas malinaw po sa inyo ang FB, we advise na FB po yung gamitin nyo. Kung mas malinaw po sa inyo ang Zoom, Zoom po yung gagamitin nyo. So, pwede nyo naman po i-switch kahit alin po sa dalawa. Okay? So, ngayon po, i-discuss po natin yung schedule po ng camping po natin. So, 2 days lang po itong camp po natin. So, pilitin po natin to be 5 p.m. No? So, re-reviewin lang po natin yung schedule po natin. So, starting tomorrow po, 5:30 a.m. po ay magsa-start na po tayong mag-admit. Okay? Magsa-start na po tayong mag-admit sa Zoom. Okay? Ang link po ay ipopost sa Rema Phil's Facebook account. Okay? So, titingnan nyo po doon. Doon po nakapost ang link po ng Zoom. At around 6 a.m. po, magsa-start po ang ating prayer. Hindi po mapapanood ang prayer sa FB Live. Sa Zoom lang po ito. Okay? 6:30 to 8 o'clock, magpe-prepare na po tayo. No? Magbibihis. No? Kung paano po tayo nagpe-prepare sa camp. At dito na rin po kasama yung pagbe-breakfast po natin. At around 8 to 10 a.m., magsa-start na po yung ating morning service.
And then, 10:30 to 11:30 a.m., yung divided seminar po natin. Katapos na kumain, mag-toothbrush. Ayun. At saka syempre, pag sinabing siesta, matulog. Amen po. Kasi po, mahirap po kapag tinuloy natin yung service na kayo po ay nagtutukatok. Ano po tayo ngayon? High-tech tayo ngayon. Ang makitang tulog, makikita ng buong taga-Rema. Kayo po post. May spotlight po kayo. May tinatawag po dito sa Zoom na spotlight. Kayo lang po ang makikita namin. Amen po. So, ingatan nyo pong mahuling tulog. At sige po, tuloy ko po. 1 p.m. to 2:30 afternoon service na po natin. Afternoon service. And then 2:30 p.m. to 4 p.m. tuloy po natin yung ating divided seminar. And 4 p.m. to 5 p.m. dinner na po ulit and preparation para po sa ating evening service. At ang start po ng ating evening service ay 5 p.m. to 7 p.m. So, okay po ba tayo sa schedule na yon? Amen po. So, ito po ay nakapost sa Rema Fields, yung atin pong schedule. So, sa bawat pastors po, pakicheck na lang din po ng ating schedule para po sa pag-monitor po sa ating mga campers. And, ayun po. Yan. Okay po. So, regarding lang din po dito sa atin pong divided seminar, kasi meron po tayong mga kasamahan syempre na nasa bahay. So, makipag-coordinate na lang po kayo sa atin pong mga pastors, sa mga local pastors nyo po, para kung paano po kayo igugrupo dun po sa divided seminar. Okay po? So, next po, punta po tayo sa house rules. Okay, sa house rules po, syempre po, alam na po natin to kasi ilang linggo na po natin itong iterate. Ayan. So, una, syempre, bago ka makapasok sa Zoom, kailangan niyo pong mag-rename. Kasi hindi po kayo i-admit ng ating host kapag hindi po kayo nag-rename. Kahit po kakilala po nila kayo, no, kailangan po nating mag-rename. Okay? So, ang example po, no, una po, ilalagay niyo po yung outreach nyo, sunod, yung pangalan po ninyo. Kung yan po ay personal account. For example po, Del Monte, Pau. Ganun po. Okay po? At wag po nating kalimutan na mag-mute. Okay po? Minsan po, kahit po ay ma-focus or ma-spotlight, wag po kayong mag-unmute. Kasi maririnig po kayo ng buong Pilipinas. Ayan. So, yun. At kapag kayo ay may personal necessities, hindi may iwasang umihi, yung mga nasa mga kanya-kanyang sariling bahay, mag-come off na lang po tayo para hindi po kayo nakikita sa monitor na naglalakad ng naglalakad. So, yun po. Next po. Ayan. So, actually po, in-encourage nga po tayong mag-cam on, no? Kailangan po naka-on po yung camera natin kasi physically, di na nga po tayo magkakasama tapos naka-off po yung camera po natin. No? Mas maganda po kahit sa TV, no? Nagkakakitaan po tayo. Amen po. So, sunod po natin na reminders po sa bawat outreaches po natin na meron po tayo checklist, no? Screening checklist, no? So, reminders po ito. So, dapat po, meron po kayong checklist sa kanya-kanya po yung outreaches, no? I-collect na lang po yan ng local pastors po ninyo. Ngayon po, nakalagay po dun sa checklist, no? Kung ano po yung date ngayon, tapos yung name, kung saan po kayo nakatira, contact number, temperature, at kung sinong local pastor or worker po ninyo sa church po ninyo. Ngayon po, may mga nakalista po dyan, may mga nakasulat po dyan na mga kailangan nyo pong checkan at fill upan. Ito po ay in compliance po sa rules po ngayon ng ating government. Okay? Ng IATF. So nakalagay po doon, no? Kung nanggaling ka sa ibang bansa sa loob ng 2 linggo, no? Tapos, kung may nakahalubilo ka na nag-COVID positive, tapos kung kaya kung pumunta ka sa isang health
care facility na mayroong nag-positive within 14 days, yan po ay kailangan nyo pong ipagbigay alam sa inyong pastor. At kung meron po kayong lagnat, hindi po kayo kung meron po kayong lagnat, ubo, o kung nakakaranas po kayo ng hirap sa paghinga, namamaga ang lalamunan, dumadahak ng dugo, giniginaw dahil may lagnat, paninigas, pananakit ng kalamnan, pagtatae, pagsusuka, at masakit ang tiyan. Kung meron po kayong mga ganyan, ay ipagbigay alam nyo po sa inyo pong mga pastor. Ayos, okay po yun? So, kung meron po man ganitong mga sintomas o mga exposure, kailangan nyo pong i-inform yung mga pastor po ninyo. Okay po? Okay, praise God po. At wag po nating kalimutan sa mga kanya-kanya po nating mga churches, no? Ang atin pong alcohol. Kailangan meron tayong alcohol po dyan sa mga kanya-kanya nating lugar. Thermometer, para ma-monitor po kung merong nilalagnat. At syempre, naka-face mask pa kayo dyan. At naka-face shield pa kayo dyan. Okay po, so kailangan po natin yan. Mag-comply po tayo sa pinapatupad po ng ating gobyerno. So, yun po. I-observe din po natin ang ating social distancing. Okay. Yan, praise the Lord, no? So, hindi na po natin patatagalin, no? I-enjoy po natin ang camp at i-enjoy natin ang presensya ng Panginoon at mag-expect po tayo ng gagawin ng Lord sa camp natin at sa personal na buhay natin. Amen po? No, kagaya nga sa live po ni Pastora AC, no, 2 camp ang hindi po natin na ituloy, no? At itong camp na ito ay naniniwala po tayo lahat na ibubuhos ng Lord 3 times, 3-fold ang kanyang anointing. Amen po? So mag-expect po tayo ng gagawin po ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Ngayon po, isang malakas na hallelujah nga po dyan sa mga lugar natin dyan. Yan. Umisigaw pa kayo dyan. Isa nga pong malakas na hallelujah. Ayan. So, tayo po ay, hindi ko na po patatagalin, tayo po ay magpupuri sa Panginoon at kahit po tayo ay naka-Zoom, ay wag po tayo doon umasa sa nakikita po natin, kundi mag-rely po tayo sa pagsik po natin sa presensya po ng Panginoon. Sige po. So, sige po, magsitayo na nga po tayong lahat. Yan, tayo na po tayo na po. Okay. Sige po, tinatawagan na po namin ang worship team para pangunahan po tayo sa praise and worship. Ayan, so ulitin ko lang po yung sinabi sa atin kanina. Meron po tayong 2 platform. Yun po sa iba, kung medyo putol-putol yung Zoom, lipat po kayo ng Facebook Live. Or try nyo pong i-switch kung ano yung mas magandang signal. Pero sabi ko nga po nung nakaraan na nagdairan tayo, hindi hadlang yung signal. Mahina man yung internet mo, malakas man yung internet mo. Ang importante po sa lugar, kasama natin ang Panginoon. Pagpupuri sa Panginoon. Set po natin yung mga heart natin sa Lord. Nalangin ko tayo ang banal sa pangalan ni Jesus. Lord, i-lift up namin sa iyo, Panginoon, ang kabuuan ng camp namin ito, O Diyos. Hiling namin, Panginoon, yung pagsama mo sa bawat outreaches namin, O God. Alam namin, Panginoon, na yung mga gamit namin ay hindi perfecto, Panginoon, pero alam namin na pagkasama namin ng presensya na ang camping na ito, O Diyos. Kaya mo, Panginoon, na sa camp na ito, hindi lang kami yung kumuha, Panginoon. Kung hindi, Lord, hayaan mo makapagbigay kami sa iyo sa camp na ito, Panginoon. At sa walang ibang paraan, Panginoon, ang pagbibigay sa iyo sa hapong ito, kundi, Panginoon, yung may parating namin sa iyo, ang pasasalamat namin, ang pagpupuri na ito dahil sa iyo lamang, O Diyos. Sige po, set natin yung mga heart natin sa pagpupuri sa Panginoon.
Kaya mo, Lord, pakinggan mo ang awitin ng kabuuan ng simbahan namin, Panginoon, sa hapon na ito. Sa patas po natin ang ating mga kabayan sa Panginoon. Sabihin natin, narito kami. Narito kami. Nagpapakumbaba. Sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ang iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain naming dalangin. Sabi mo sa Panginoon, kami katagpuin. Kami katagpuin. Sabihin natin sa Panginoon, narito kami. Narito kami. Nagpapakumbaba. Sumasamba sa isang Diyos. At hinahanap namin kaligtan ang iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain naming dalangin. Dalangin namin, Panginoon. Kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming lubos ng lubusan at sa aming kalangitan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Sama natin gawin sa Panginoon, narito kami. Kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalangitan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalangitan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan.
ang gawain na ito kung wala ka, Panginoon. Kaya Lord, hiling namin patuloy na ilagay mo sa mga puso namin expectant heart, Panginoon. Sa pagpupuli namin, mauna ka, Panginoon, sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. So, sige po, minsan pa, kumustahin mo ulit yung mga katabi mo. Yan, habang umaawit tayo sa Panginoon. Sabihin natin, ang puso ko'y masaya. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Kainang pagpasta ng kanyang tanawin. Ang Diyos pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Puso ko'y Puso masaya. ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Kainang pagkasta ng kanyang tanawin. Ang Diyos pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Puso ko'y masaya. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Kainang pagkasta ng kanyang tanawin. Ang Diyos pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Kainang pagpasta ng kanyang tanawin. Ang Diyos pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Bigyan mo naman yung katabi mo kahit nakamas ka. Ako'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Kainang pagpasta ng kanyang tanawin. Ang Diyos pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Kainang pagpasta ng kanyang tanawin. Ang Diyos pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. 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 Ito na nga, Panginoon, nagagalak kami na makasama, Panginoon, ang mga kapatiran namin sa iba't ibang lugar, Panginoon. Na walang ibang dahilan, O Diyos, kundi purihin ka, Panginoon, at pasalamatan ka, Panginoon. Kaya mo, Lord, na purihin namin, Panginoon, ang sarili namin. Pasasalamat sa iyo, Panginoon. Kaya mo, Panginoon, ang kapag-alay kami ng the best na papuri sa iyo. Sige po, set natin ang ating mga puso sa Panginoon. Minsan pa tayo magpuri sa Kanya at magpasalamat. Mas pa natin ang ating mga kamay. Sige natin, kay ganda ng iyong looban.
tibok ng puso mo. Ito ang lahat ng aming mga buhay, O Diyos. Laman ang buhay ko. Sabihin ko sa Kanya, ako'y uhaw sa'yo. Ako'y uhaw sa'yo. Sa dako ng kabanalan, ako ay nahinalas. At ako'y namangha. Ilong mo'y dumadaloy. Ipuin mo ako. Kalagasan mo'y ikaw, Jesus. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Presensya mo'y kailangang lubos. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Kalagasan mo'y ikaw, Jesus. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Presensya mo'y kailangang lubos. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Kalagasan ko'y ikaw, Jesus. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Presensya mo'y kailangang lubos. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Sa katulingang Panginoon, Ikaw lang aming kalakasan, Panginoon. Ikaw lang, Panginoon, ang laman ng pusong bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya Lord, maingat namin binabalik sa iyo ang lahat ng aming papuri, pasalamat at paggalang sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So, sige po, makakaupo na po tayo na. Ayan, praise the Lord. So, sige po, makakaupo na po tayo. Tapos punas-punas muna ng pawis. Ayan. Ayan. Tamang-tama po natin ang presensya ng Panginoon. Amen po. Ayan. Amen. So, first night pa lang ito. No? Mag-expect pa tayo ng gagawin ng Lord bukas, tsaka sa isang araw. Ayan. So, praise the Lord, no? Napakabuti ng Panginoon, no? Kasi hindi nga tayo nahadlangan despite na magkakahiwalay tayo, dito na magkakasama yung Espiritu po natin. Amen po. Ayan. Okay, praise the Lord. Nakikita ko po kayo kanina during praise and worship nakakatuwa po kasi talaga na bigay todo, no? Yung pag-aawitan. No, para talaga tayo nandoon sa camping, tayo sa Peniel. No? Amen. So, ayun po. Handa na po ba tayo? Amen. So, ayan, no? Sige po, i-ready na po natin ang ating mga sarili sa gabing ito. Hindi na po namin patatagalin. Tinatawagan na po namin ang magtuturo sa gabing ito. Tinatawag po namin si Pastora Jenny. Napakan po natin ang Panginoon sa buhay niya.
Ayun, magandang gabi po sa bawat isa. Actually, hindi lang po ako ang mag-share ngayong gabi. May mga kasamahan din po tayo na mag-share din ngayong gabi. Kasi alam ko naman na sabik tayo na mag-start na ang camping na to. Amen po ba? Ayun, so kanina nga, sasabi nga ni na Pastora Ina na kitang-kita mo dun sa mga kasamahan natin sa iba't ibang outreach. Tingnan mo pa nga lang yung preparation nila di ba? Yung mga, ano ba, tarpaulin, sa amin tarpaulin, yung iba papel. Pero kahit ano ba yan, basta nandyan po yung team natin, yung pangalan ng simbahan, yung date ngayon, makikita mo talagang sabik na sabik. Hindi ko pala nailagay yung ID ko, sabi ko mag-ID tayo May ID po kami, nandun lang sa tabi, bukas, maglalagay po kami. Pero, makikita nyo po yung kasabikan talaga natin sa gawain na to. Amen po ba? Alam niyo po, siguro pagka ngayon, mag-ano lang ako mag-reminis lang po ako na onte. Siguro ngayon ay arrival na, di ba? Nakita ko, natutuwa ako doon sa mga nasa Facebook, yung mga pinapost nila na ready for camp, tapos naka-ready na yung mga bagahe nila Kala mo layo ng pupuntang Tarlac. Pero alam niyo po, kanya-kanya man tayong lugar, kami din. Yung dala namin bagahe, sabi namin, para kaming isang linggong magka-camp. Punong-puno ng gamit ni Pauline, namin mag-asawa, kung ano-anong mga dala. Siyempre, pinaghahandaan kasi natin to. Amen po ba? Yung iba ba, sino ba yung po sa inyo? Nagpa-ribbon. Wala, hindi kami naka-ribbon ngayon. Maikli yung buhok ko. Ginupitan ako ni Jonald. Last time, may sobrang isang mahaba Pero okay lang yun. Hindi po, pero alam niyo po, ganun tayo ka-excited pag ka-camp. Namimili tayo ng mga damit, ano pa ba? Nagpapaayos ang buhok sa mga babae, pati yung mga kuko, di ba? Yan yung mga kasama sa natin, preparation. At syempre, pinaghahandaan po natin to sa panalangin. Amen po ba? At saka, ano pa ba yung mga preparation natin? Baon? Uy, wala nang magko-confiscate ng pagkain natin ngayon, di ba? Sa ngayon lang. Kasi usually, inuubos na yun Sa baba pa lang ng hagdan di ba? Ubusin muna o kaya kasi pinapatago, di ba? Bawal dun sa or kaya nagpipiknik tayo dun sa mga kubo. Tama ba? Kasi ang kakainin natin mamayang dinner is masarap. Kanya-kanya yan. Kanya-kanya tayo ngayon. Pero, tulad po ng kinagawian, pagka po first day natin, upon arrival, nakatambak pa yung mga bag natin, di ba? Nandun pa sa hall, sa labas ng hall. Imagine ninyo na lang. Nag-imagine lang po ako. Nandun pa yung mga gamit natin. Saan ba nakatali yung mga aso nun? Nasa baba? Nasa baba ba? Kichaw-kichaw na doon sa baba. Yung mga aso ni na Pastora Abby, sino ba yung mga ginadalang mga pet doon? Ano ba yung mga pet doon? May mga pusa. May nagdala ba ng doon? Alam ko may nagdala pa ng manok? Di ba? Dati may nagdala ng manok, isda, ano pa ba yung mga pet natin? Na syempre, hindi kasi natin maiwan, kaya dadalhin na lang natin sa camping. Pero iniiwan sila sa baba ng hall. Tama ba? Sa baba, dun sa baba ng hagdan. Pero ano man po yung mga preparation natin, alam niyo po, kaya tayo nandito lahat. Kahit pag gantong gathering, nakikitaan tayo sa cellphone, sa TV, sa Facebook, sa Zoom, at kanina putol-putol pa yata. Pasensya na po sa ibang mga sa amin dito napuputol-putol din, sa totoo lang. Pero, alam niyo po, kaya tayo nagtsatsaga sa ganun, kasi lahat po tayo sabik na makatagpo ang Panginoon. Amen po. At lahat po tayo dito, yung iba po sa atin nag-absent pa, di ba? Yung iba naman galing ng duty, yung iba naman galing ng trabaho, hinabol talaga dito, kasi kahit pa Zoom ang kitaan natin, ang meeting natin ngayon, ang believers camp natin, pero alam niyo po, ang presensya ng Panginoon na hindi nagbabago. Amen po. Alam niyo po, ang dami nga bago po ko magsimula, yung sa akin re-recap, alam niyo po, ang daming mga naka-vision, nakapanaginip na mga outreach natin, iba-ibang outreach. At alam niyo po, iisa ang sinasabi. Andun po yung pagbuhos ng presensya ng Panginoon. Na-imagine ko nga dito nung ewan ko pa kung panaginip ko yun o imagine ko. Pero alam niyo yun, iyak ka ng iyak, nagbababad ka sa presensya ng Panginoon, alam niyo po, expectin po natin yun. Kasi ang Lord natin ay matapat. At kung sabik ka sa presensya niya, alam niyo po, kakatagpuin po tayo ng Panginoon, saan man tayong lugar. At saka isa pa po,
anointan tayo. Ano bang title ng ano natin? Naputol di ba? Follow the anointing. Sundan natin ang anointing. Saan man yan makuha, kahit pa sa Zoom yan, sa camera, sa cellphone. Di ba? Pero, ulitin ko po, kakatagpuin po tayo ng Panginoon sa 3 araw na ito. Ayun po. So, mabilis lang naman po to. Alam ko po yung iba sa inyo familiar sa bagay na to. Na-recap natin to last year. Kasi isang buwan na ba tayo? Tama ba? Isang buwan na tayong re-recap ng mga teachings natin, ng mga believers camp. Pero parang ito lang yata yung teaching na hindi pa na-recap. May idea po ba tayo kung ano to? Ito po yung palatandaan na ikaw ay tinawag ng Diyos. Yun. Diba? Tama ba? Lahat na-recap na. Ito lang yung bagay na hindi na-recap eh. Alam niyo po, ilan ba to? 10. Diba? 10. Ilan bang outreach natin ang nandito ngayon? Ilan? Ilan yun? 72. 72 na Zoom, sa Zoom na lang po. Kasi yun yung nakikita po natin. 72 na lugar ang pwede nating tawagin para dito at discuss. Tama ba? Hindi. Maganda yun ha, kasi magkakakitaan tayo, mamimili lang tayo. Kasi di ba nandun naman kayo nung last camp? Hindi po, ito po yung mga palatandaan na ikaw ay tinawag ng Diyos. Ito po yung mga palatandaan na ikaw ay may calling. Ano ibig sabihin ng calling? May special na ipapagawa sa'yo ang Panginoon. Ito po yung mga tao na inaanointan ng Panginoon kasi para sa Lord ka lang. Tandaan mo po yan. Okay po. Simulan ko na po. Number 1. Ano ba yung mga palatandaan na meron kang calling or tinawag ka ng Panginoon? Ano ba yung number 1? Nagtatawag ako sa outreach na yung mga nakayuko lang ang tao. Joke lang. Yun. Ang number 1 po ay yung mga panganay. Kaway yung mga panganay dyan. Sino yung mga panganay? Yan. Isang verse lang po sa Exodus chapter 13, verse 2. Sabi po niya dito, Exodus chapter 13, verse 2, Sanctify unto me all the firstborn, whatsoever openeth the womb among the children of Israel, both of man and of beast, it is mine. So sabi po dito, English yung binasa ko eh. Ngayon, sanctify unto me all the firstborn. So ibig sabihin, lahat ng panganay, ulitin ko po, lahat ng panganay, paano mo malalaman na may calling ka? Unang-una, kung panganay ka. Diba? Hindi ko po sinasabi na ako ay panganay po ako, pero hindi ko ito sinasabi dahil panganay ako. Hindi. Nagkataon lang na number 1 yung sa akin, ako nauna. Pero, alam niyo po, huwag kayong mag-alala. Kung pangalawa, pangatlo, pang-apat ka, mamaya, malay mo, number 2 yun. Pangalawa ka, pangatlo, pang-apat. Hanggang kung ilan ba tayo magkakapatid. Siyempre, walang tatalo kina Papa. Sa dami nila. Pero, alam niyo po, ulit, dito po tayo sa first number 1, lahat ng panganay. Tanungin mo nga yung sarili mo, panganay ba ako? Hindi. Basta po, ulitin ko po yun. Self-explanatory naman na yun eh. Kung panganay ka, usually kasi daw, pag panganay, ayoko sabing mataba. Hindi, nagpapapayat ako eh. Kasi para sa kasali, Pastora Ina. Hindi, sabihin nila, yung ibang panganay, maliban ako, di ba, usually yun yung pinakamataba. Hindi, joke lang. Mayayari po ako. Hindi kasi, syempre panganay sila, like halimbawa, hindi, number 2 lang kasi si Pauline eh, dahil sa isa pa lang eh. Pero, syempre kung panganay ka, isipin ko yung unang anak, sa'yo muna lahat binibigay, lahat sa'yo bago. Tama ba? Kasi pag pangalawa ka na, minana mo na yung sa panganay. Pero, ang butas po dito, yung pinaka-panganay, ang sabi po dito, both tao at saka sa beast nga sinasabi po dito kasi i-offer sa Lord, lahat po yan ay para sa Panginoon. Kaya kung panganay ka, para kanino ka? Para sa Lord. Tandaan mo yan. May calling ka. Huwag mo nang tanungin. Okay? Huwag mo nang tanungin sa sarili mo kung panganay ka kasi alam mo kung panganay ka.
So, kung ulitin ko po, pag panganay ka, para sa Panginoon ka, may ipapagawa siya sa'yo. Number 2 po, nag-iisang anak. Ano bang example dito? Kung nag-iisa kang anak, ito po yung karaniwan na isang example po nito ay si Samuel. Diba? Kung maalala po natin sa 1 Samuel, chapter 1, verse 20. 1 Samuel, chapter 1, verse 20. Ito po ay istorya ni Hannah. Tama ba? Si Hannah po ay nagpe-pray, wala siyang anak, at nagpe-pray siya sa Panginoon. At ang sabi po dito sa 1 Samuel 1, verse 20, nagbuntis siya at dumating ng araw na siya ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, hingi ko siya kay Yahweh. Kung babasahin po natin ng storya na to, si Samuel po ay naging man of God. Yung buong buhay niya, nasa pagsaserve. Ngayon, balik po ako. Sino yung mga taong may calling? Una, panganay. Pangalawa po, kung ikaw ay nag-iisang anak. Sino ba nag-iisang anak dito? Si Pauline. Panganay, nag-iisang anak. Sa ngayon. Sa ngayon po. Hindi, pero ito po kasi yung mga tao na pray ng pray. Ang tagal nilang hindi nagkakaanak. Pray sila ng pray, tapos bigla sila nagkaroon ng anak. At alam niyo po, dito sa pinag-aaralan natin, yung bata na yan, may calling. Para sa Lord yan. Mga po natin, kaya Pastor Pao, para sa Lord yun. Yun pala hindi nag-iisa. Ano mo, triplets ka agad yung unang panganay, di ba? Pero, alam niyo po, ang Lord kasi natin, ano yan eh, parang dito sa part ko na to, pray ka, naghihingi siya ng anak. Alam niyo po, ang Lord ibibigay ang desire ng heart mo. Pero maging ready ka. Kasi yung bagay na yan, ang hinihiling mo sa Lord, para sa Kanya rin. Tandaan po natin. So, ulitin ko po, number 1, ano yung mga tao may calling? Number 1, una, panganay. Pangalawa po, nag-iisang anak, yung matagal na pinihingi mo yung bata na yan, yung baby na yan, tapos binigay ng Lord, alam niyo po, para sa Panginoon yan. Pangatlo po, ano yung pangatlo? Matawag tayo. Tawagin ko yung sarili ko. Sila po yung mga pinalaglag pero hindi nalaglag. So ito yung pinalaglag pero hindi nalaglag. Ano ba ibig sabihin nun? Usually po ito po kasi yung unwanted. Nung una, unwanted ka, pero yun nga, hindi ka unwanted. Kumbaga, unwanted. Unwanted. Hindi ka want, pero eventually, na-want ka na rin. Hindi, sila po yung mga bata na, ulitin ko po, pinalaglag, pero hindi nalaglag. Or ito naman yung mga, mga tao na nagkaroon ng sakit na malubha ng bata, pero hindi namatay. Kuha po natin, sila yung mga bata na talagang sobrang masakitin. Kumbaga, makikita mo po kasi dito yung pagkilos ng kaaway. Na nasa sinapupunan pa lang, nasa tiyan pa lang ng magulang niya, may plano na yung kaaway na patayin yung bata na yan. Sino po? Dito yung mga example. Siguro po ang may example po natin dito ay si Moises. Nalala po natin, nung time po ni Moises, pinapatay lahat ng bata. Diba? Pero naitakas lang si Moises. Kumbaga gustong papatay ang lahat ng bata, naitakas lang si Moises. Bakit? Yun pala, pagtanda po ni Moises, may malaki siyang part na ipapagawa ang Panginoon sa kanya. Isa pa, actually ang Panginoong Jesus mismo, di ba? Di ba, nung time din niya, pinapatay din lahat ng bata. Pero nagpunta lang yung magulang niya, naitakas siya. Kaya po, yun pala, malaki po yung, siyempre, Panginoong Jesus natin, gumagawa ang kaaway ng way na mahadlangan yung plano ng salvation para sa atin ngayon. Isa pang example nito, yung pinag-aaralan po natin tuwing divided seminar, sino na si Kenneth Hagin. Tama ba? Nung bata po siya, ay meron siyang sakit sa puso. Uncurable blood, heart disease. Basta, hindi ma-cure. Kumbaga, nga siya almost paralyzed siya, di ba? Doon yung plano ng kaaway na pigilan yung buhay niya. Patayin siya. Yun ang plano ng kaaway. Hadlangan yung ministry ng batang to. Bata pa lang gusto nang pigilan ng
kaaway yung buhay niya para hindi siya magamit ng Panginoon sa dulo. Pero alam niyo po, ang plano ng Panginoon, kung ano po ang plano ng Panginoon, ay walang makakahadlang. Amen po? Sa kabila ng mga pandemic ngayon, kabila ang mga problema sa paligid, nagpahadlang ba ang Rema mag-celebrate ka? Siyempre hindi. Di ba? Magwa-water baptism pa tayo dito. Ano lang, tabo. Hindi, joke lang yun, joke lang. Pero alam niyo po, yun nga gusto ng kaaway na pigilan nung bata pa lang, itong mga taong may calling na to, kung meron man po kayong kilala or ikaw mismo, nung bata ka, nagkaroon ka ng matinding sakit. Tapos, nasa unwanted yung bata na yan. Alam niyo po, yung bata na yan ay para sa Panginoon. Number one is yung mga panganay. Pangalawa, number 2, yung mga nag-iisang anak, para sa Panginoon yan, may calling yan. Number 3, pinalaglag pero hindi nalaglag or slash, sila yung mga nagkaroon ng matitinding sakit ng bata. Yan pong bata na yan ay para sa Panginoon. Ikaw ay para sa Panginoon. Kung dati, unwanted ka. Pero yun pala, may planong malaki ang Lord sa'yo. At ang number 4 po, na palatandaan na meron kang calling or tinawag ka ng Panginoon, inoffer ka ng magulang mo. Ano ba yun? Ibig sabihin ng inoffer ng magulang. Sino na po dito yung nagpa-dedicate sa Rema? Nagpa-dedicate. Nagpa-dedicate. Ano ba? Sino na po dito yung sa Rema, di ba? Yung nakikain yung mga tao doon. Yan. Hindi, alam niyo po, hindi lang po ito isang celebration. Di ba? Yung mga, yun. Hindi lang po isang celebration yun, pero alam niyo po, ito, nakikita ng Lord yung heart ng mga magulang na yan. Kung minsan, kausapin ko po yung mga magulang, kung minsan sa buhay mo, sinabi mo na, Lord, ang batang to ay para sa'yo. Kahit malihina, yung sinabi mo na yan, naririnig yan ng Panginoon. Kaya pala nagpastor yung anak mo ngayon. Diba? Kaya pala nag-worker yung anak mo kasi once in your life, o kaya mga anak pa lang siguro yung nanay nun. Tapos sabi niya, Lord, para sa'yo to, ingatan mo to. Alam niyo po, yung mga maliliit na panalangin mo na yan, maliliit na salita yan na sinambit mo, na akala mo walang narinig, malaking bagay yan na narinig ng Lord. Naka-megaphone yan. Kaya expectin mo, yung anak mo ay para sa Panginoon. Gagamitin yan ng Lord. Nakuha po natin? So, number 4 po, inoffer ng magulang. Tayo po ngayon, interviewin niyo yung mga magulang nyo. Kaya ka pala nasa ministry ngayon, kasalanan pala nila. Hindi. Kasi inoffer ka pala sa Lord. Kala mo, simpleng pinapray mo lang yan sa pastor? Kaya po kayo, pagka nagtawag kayo ng pastor, expectin nyo na yun kasi ang prayer parati ng pastor, gamitin mo to sa gawain mo. Baby pa lang. Alam niyo po, ang isa pa nito, hindi ko alam kung kasama dito pero inoffer ng magulang. Pero alam niyo po ako, si Pastora Ina, pag may baby kami na nakikita sa ospital, pinipray namin, Lord, gagamitin mo ang mga bata na to. Hindi ko alam, bala ni magulang, pero hindi naman aksidente na nandun kami. Siya yung nag-catch, o kaya nandun ako, ganyan. Ay, kiniklaim po talaga kahit hindi ko kilala. Lord, ang batang to ay para sa iyo. Kasalanan ko pala. Kaya pala naging worker in the future. Pero, balik pa ako doon, kung inoffer ka ng magulang mo, ikaw ay may calling. Kuha po natin. Recap ko po ulit. Number 1, kung panganay ka, para sa Lord ka, may pagkatawag ka, huwag mo nang tanungin kung Lord, may calling ba ako, hindi na, ito na. Panganay ka, may calling ka, period. Number 2, nag-iisa kang anak. Ibig sabihin nun, may calling ka, para sa Panginoon ka. Number 3, pinalaglag, pero hindi ka nalaglag, or nagkasakit ka ng maluba nung bata ka, kapatid, meron kang pagkatawag. At number 4 po, kung inoffer ka ng magulang mo, dinedicate ka para sa Panginoon. Yung mga yan ay naririnig ng Lord at someday, pagtanda niyang bata niya or paglaki ng batang yan, may something na heart siya para sa gawain. Kasi ikaw pa lang may kasalanan bilang magulang.
Ayun po. So, ito lang po yung sa first four. Tinatawagan ko po yung next na tagapagsalita po natin. Palakpakan po natin si Pastor Lee. Okay, magandang gabi, magandang hapon po sa iba at magandang umaga sa ibang lugar. And narinig na po natin yung unang part po ng recap po natin ngayon, yung paano malalaman kung ikaw ay tinawag. So, pakitanong ngayon katabi, nandun ka na ba sa 1 to 4? O, maring sabihin ng iba, wala pa. Ayan, tignan natin yung susunod. Okay? So, pakisabi, pakinggan mo yung mga susunod kung baka kasama ka na ron. Okay, maalala ko lang, dagdag ko rin po, no, kapag ka-arrival, kung maalala nyo po yun, meron mga tao na sobrang aga kung dumating, lalong-lalo na po yung mga nasa outreach, lalong-lalo na yung mga malalayong outreach po natin. Madaling araw pa lang, nandun na sa Pinyel, nag-aantay na ron, nag-aabang. Meron din namang paparating pa lang. Yan. Pakitanong nga yung katabi, meron pa bang paparating sa atin? Yung mga humahabol. So, kahit pala online tayo, may humahabol pa rin, ano. So, kaya lang, sulitin natin ito. Amen po. Meron din namang nandun na sa camp, kararating pa lang, hindi mapakali. Bakit? Iniisip yung campi na 1-8. Yan. Ngayon, hindi mo na iniisip ngayon yan kasi bago pa lang magkampiyatan, padala mo na eh. Hindi pa yata pinag-uusapan yung camp, pinadala mo na yung campi mo eh. Amen? So, ayan. Sino ba yung ganun dito? Yan, taas na lang kayo ng kamay. Okay. At meron po rito, kapag ka-camping, di ba, arrival na to. Nandiyan na nga, sabi ni Pastor Jenan kanina, nandiyan pa yung mga gamit nyo, hindi pa tayo nakapag-ayos. Ayan, nasa na si Marlon. Pakiayos na yung kwarto natin. Ayan, sasabihin niyo, pagod na kami, kailangan na namin magpahinga. Yun ang kampo natin. At alam niyo po ba, meron nga nanggagaling sa malayong lugar, pagod sa biyahe, ayan. Kaya pagdating sa arrival, yung orientation pa lang, inaantok na kaagad. Ayan. Ngayon, kaiba po yung camp natin kasi nga sabi nila isang pindot mo lang nandun ka na. Pero bakit ganun? Kapag ka-camp natin sa Pinyel, nagbiyahe, napapagod, inaantok. Pero ngayon, bakit parang inaantok pa rin yung katabi mo? Pakisabi, hindi ka naman yata nagbiyahe. Kung nagbihis ka lang at lumabas sa bahay. Di ba? Kung nagbihis ka lang, tapos lumabas lang dun sa kung saan ka mang pupunta. Pero malapit lang, hindi nagbiyahe, pero parang inaantok. Ayan, wag po nating, yan, pilitin po natin magising at wag po tayong papayag na tayo ay magtukatok kasi bukas, second day na. Tapos susunod, last day na. Tapos na yung count. Ang bilis. Kaya wag po tayong matutulog. Ano po? Maikli lang naman po itong mga paalala po natin. So, nasa na tayo? Number 5. Okay. Ang number 5 po, ito po yung inoffer ang sarili. Ayan. Ito po yung ikaw mismo ang nag-decide na na mag-offer ng sarili mo. Mag-offer ng buhay mo na sinabi mo na, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Ayan, sino ba yung mga taong ito? Kung maalala niyo po, madalas tuwing camp, sino po ang madalas mapuspos dito? Yung tipong puspos ka na, hindi mo na alam kung ano yung itsura mo, hindi mo na alam kung anong, basta wala kang pakialam kung ano yung itsura ng mukha mo, makuha ka man sa video, basta pag napuspos ka, at alam niyo po ba mga kapatid, ayan, sila yung mga tao na di ko nga alam parang wala pa nga yatang altar calling. Hindi pa nagtatawag si Pastor Boy ng pag-worker, lumalapit ka na sa altar. Sobra naman. Bakit? Dahil nararamdaman mo na yung anointing. Amin po, kusa kang lumalapit, kusa mong ino-offer yung sarili mo. Na sinasabi mo pa lang, wala pang altar calling, pero sinasabi na, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Sila ito, yung mga taong in-offer ang kanilang mga sarili. Ayan. Pag napuspos na, nararamdaman nila yung parang gustong nilang maglingkod, gustong nilang gayahin yung mga worker natin. At ito ang problema. Pag wala ng puspos, pag hindi na nararamdaman yung anointing,
parang pumapasok sa isip mo na mukhang hindi yata ako tinawag. Pero wag po nating kalilimutan, ayan, ulitin ko po, wag po nating kalilimutan na nung time na napuspos ka at naramdaman mo ang pagkilos ng Panginoon, kusa kang lumapit. So, no choice ka na, tinawag ka. Ayan, pakisabi sa katabi, nagbitaw ka na ng pangako. Diba? Nagbitaw ka na ng pangako na, na sinabi mo na maglilingkod ka. So ayun po. Yun po yung number 5. Ito yung tipong kapag ka-altar calling, nakikipag-unahan ka pa. Yan, nakikipag-unahan kang tumakbo at lumapit sa altar. Number 5, in-offer ang sarili. At number 6, dito na tayo sa number 6. Minanang pagkatawag. Okay, alam naman po natin yan. Madalas na natin napakinggan. Pero, siyempre, recap nga eh. Kaya, kailangan po natin pakinggan ulit. Okay, minanang pagkatawag. Ito naman yung mga sitwasyon na nalaman mo na yung lolo mo pala o yung magulang mo na dati ay minsan o alam mo na may gusto nilang maglingkod, gusto nilang mag-serve sa Lord. Ulitin ko, ito yung mga sabihin natin, yung lolo mo o kaya mga magulang mo na hindi natuloy. Hindi natuloy. Siguro, dahil lang sa kung anumang sitwasyon, hindi po natuloy yung calling na yon. Hindi natuloy yung paglilingkod na yon. Kaya ano po ang tapos, bandang huli, nakita mo na yung sarili mo, bakit nandun ka na rin? Isa ka na sa nag-worker. Isa ka na sa sobrang napapansin mo yung sarili mo, parang masyadong malakas yung dating kapag ka pinag-uusapan ay may ministry. Gusto mo, nagmi-ministry ka rin, hindi ka pumapayag na hindi ka kabilang na naglilingkod, hindi ka pumapayag na hindi ka kabilang sa nagmi-ministry. Tama po ba? Okay. At nung nalaman mo, nagtatanong ka habang tumatagal at hindi ka nawawala doon sa kahit pag gusto mong umalis, pero yung pakiramdam na basta parang gusto kong maglingkod sa Panginoon, gusto kong paglingkuran ng Panginoon. Yung pala, nalaman mo, bandang huli nalaman mo na yung magulang mo pala na dati ay ganyan po ang pakiramdam. Dahil hindi po nila natuloy, dahil hindi sa kanila nagtuloy po yung calling, ngayon, ikaw ngayon ang magtutuloy. Amen po. Ito po yung tinatawag na minanang pagkatawag. At marami sa mga worker natin, marami sa mga manggagawa natin, kung po tatanungin mo sila, kung umustahin mo sila, aalamin mo yung kwento ng buhay nila, halos karamihan, sasabihin nila, yung nanay ko pala, yung tatay ko pala, yung lolo ko pala, dati po pala, magpapastor na rin, dati po pala, nandun sila sa paglilingkod, pero hindi po natuloy, kaya pala. Yan, pakisabi sa katabi, kaya pala nandiyan ka. Kaya pala hindi mo maiwan yung pagmi-ministry kasi sa'yo na ikaw ang nakakuha ng calling na yun. Minanang pagkatawag. Yan, pakisabi sa katabi, nandiyan ka pa ba? Yan, dun sa 1 to, ilan na tayo? 1 to 6. Nandun ka na ba? Wala pa. O sige, meron pang mga susunod. Ayan. Okay, baka siguro dito meron ka na. Ayan. Number 7, tinawag ka talaga. wala. Ano ba yun? Basta tinawag ka. Number 7, ayan, tinawag ka talaga. Buksan natin dito sa unang hari. Ayan. Verse 19. Ayan, basahin po natin basahin ko lang po simula chapter 19, 1 Kings chapter 19 verse 13. Simulan po natin sa 13. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng kuweba. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Elias, anong ginagawa mo rito? Sumagot siya, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lamang po ang pinaglilingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa iyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Sinabi sa kanya ni Yahweh,
bumalik ka sa ilang na malapit sa Damasco. Pagkatapos pumasok ka sa lungsod at buhusan mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria at si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari naman ng Israel. Pag sinabi mong buhusan ng langis, i-anoint mo, anointan mo, ina-anointan mo na maging hari. At buhusan mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga Abel Mehola bilang propeta na hahalili sa iyo. Okay. No choice ka, tinawag ka talaga. Kahit na ayaw mo, kahit na sabihin nating hindi, ang Diyos na ang gumawa ng paraan para puntahan ka, para i-anoint ka, para sabihin sa'yo, paramdam sa'yo na ikaw ay tinawag. Ulitin ko, ano po yung pangpito? Ito po yung tinawag ka talaga. Parang wala kang lusot dito, no? Basta tinawag ka. Okay. Ito naman, kung mapapansin po natin, ayan, sino po nasa camp ngayon? Tayo lahat. O, sino na po ang mga umaten ng camp? Halos lahat po tayo. Okay. Kanina, dun sa number 5, sino ba rito ang sa loob ng pagkakamp mo, sino ba rito ang hindi pa nasubukang lumapit sa altar at napuspos? Wala. So sa number 5, pasok ka na. Ayan, yung kusa na lang, para bang yung ayaw mong lumapit pero bigla ka na lang lumalapit tapos umiiyak ka. Tama po? At dito sa number 7 kay ba? Hindi ka lumalapit sa altar, nandun ka, sabihin natin, mga taong ganito nandun ka sa kasulok-sulukan ng camp. Di ba, minsan, ayaw ko ba, taga-rema, mahilig daw sa likod. Mahilig dun sa gilid-gilid. Yung tipong, basta sila yung pinakadulo. Pero, ganito po, kapag ka altar calling na, kapag ka nagtatawag na ng pag-worker, dito ka magtataka, kapag ka nagtatawag na ng altar calling para sa worker, nagkakapuspusan na, ikaw, hindi ka naman lumalapit, so wala ka na sa number 5. Hindi ka lumalapit. Pero ang nakakapagtaka, bakit doon sa kasulok-sulukan na lugar mo, doon sa kalikod, doon sa pinakalikod, bakit nararamdaman mo yung anointing? Ano po ang ibig sabihin nun? Ang Diyos na ang lumalapit sa iyo, sinasabi ka, ina-anointan ka at sinasabi sa iyo na tinawag kita. Amen po. Kung mapapansin natin dito, hindi naman ang sabi ng Diyos kay Elijah, sabi niya, puntahan mo tong tao na to, i-anoint mo, puntahan mo to para maging hari. Hari ng Syria, hari ng Israel, ito para maging propeta na papalit sa iyo. Ibig sabihin, hindi naman sila yung lumapit. Pero gumawa ang paraan ng Diyos para ma-anointan sila. At kung mapapansin po natin kapag ulitin ko, nandun ka na sa kasulok-sulukan. At ngayon, maaring paputol-putol yung signal po natin. Pero kapag ka nagsimula na umawit, kapag ka nagsimula na ang altar calling natin, baka dito mo ma-confirm na ikaw ay tinawag. Huwag po tayong tatanggi. Huwag po tayong magmatigas. Ulitin ko po, ang Diyos na ang gagawa ng paraan para ma-anointan ka. Ang Diyos na ang gagawa ng paraan para puntahan ka at i-anoint at mako-confirm mo na ikaw ay tinawag pala. Amen po? So, ngayong camp, kahit sang dako tayo, kahit pa yung signal natin ay hindi ganon kaganda, pero alam mo sa espiritu mo na may sinasabi ang Diyos. Makinig po tayo. Maging sensitibo po tayo. At baka, ulitin ko, ngayong camp, kung hindi pa nagiging malinaw sa iyo na ikaw ay tinawag ng Panginoon, magkaroon po ng kalinawan ito. Kasi wala po tayong ibang hinangad sa buhay natin na ito, kundi ang mapaglingkuran ng Panginoon. Wala tayong ibang hinangad sa buhay natin, kundi masunod ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. So, maging sensitive po tayo kapag kinakausap na tayo ng Panginoon. Huwag kang papayag na kahit nandyan ka, kahit nasabihin natin, yung iba, bata lang kasama, yung iba, ganito yung kasama, yung iba, ilan lang kayo. Pero the moment na naramdaman mo na yung anointing, mag-response po tayo. Amen po mga kapatid? Dapat nandun kagad yung pagtugon natin. At sabihin natin, kagaya ni Isaiah, sabihin natin, here I am, send me.
Amen po. So God bless po sa bawat isa, 5, 6, 7 at meron pa pong susunod. Kaya tinatawagan ko na po si Pastora Josie. Palakpakan po natin siya. Ayan, nakarami na po. 1, 2, 7. Sabi mo sa katabi mo, pag wala ka pa dyan, ewan ko na lang. Diba? Ayan, bakit ba natin pinag-aaralan ngayon? Yung part po na, paano mo malalaman kung tinawag ka? Ang isa po kasing kadalasan na tanong, bawal ng tanong ng mga tao tuwing camp, ay tinawag ba ako ng Diyos sa ministry? At alam niyo po, ngayon pa lang, nandito pa lang tayo sa simula, alam mo na agad. So, pwede ka nang di-attend pala ng camp bukas, saka sa isang araw. Hindi, biro lang po, marami pong ituturo sa atin ang Panginoon. Ngayon to po sa number 1, di ba? Siguro narinig mo yung number 1, panganay. Yes! Hindi ako kasali, hindi ako panganay. Ayan, pero tinan mo yung katabi mo, hindi nga panganay, mukhang panganay naman. Di ba? So, singitan yun eh, panganay / mukhang panganay. Sali na kayo lahat doon. Ako hindi. Ayan, so, recap ko lang po number 1, sabi niya ron, tinawag ng Diyos mga panganay. Number 2, nag-iisang anak. Number 3, pinalaglag, pero hindi nalaglag. / yung mga nagkasakit, pang bata, pero pinagaling ng Panginoon. Number 4, inoffer ng magulang. Number 5, inoffer ang sarili. Number 6, minanang pagkatawag. Number 7, tinawag ka talaga. Ayan, bago ko po sabihin yung number 8, ayan, sabi mo sa katabi mo, huwag ka naman masyadong seryoso. Ayan, kanina po nakikita namin kayo nung praise and worship. Yung spotlight po kayo dito. Pastor mo na tinawag ka. Kung tayo po ay may pagkatawag sa Panginoon, ang isang tao na makakaalam niyan ay mo. 1 Kings chapter 19 verse 19. Kadugtong lang po ito nung binasa ni Pastor Nino. Ano ba yung binasa ni Pastor Nino? Yung kwento ni Dating yung time na si Elijah ay dumaan, pagdaan niya, nakita niya si Elisha. Anong ginawa niya? Kinuha niya yung balabal niya, tapos binigay niya kay Elisha. So, ibig sabihin po, alam ng pastor kung ikaw ay may calling. At marami po sa atin, dito sa Rema, ilang beses na kayong nilapitan ng pastor mo para sabihin sa'yo na may calling ka. Yun nga lang yung iba, walang tiwala sa pastor. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yun? Bakit? Kasi yung pastor mo masungit. Masungit ba ang mga pastor ng Rema? Depende sa miyembro yan. Hindi. Pero, ano po, di ba marami mga pastor, sasabihin sa'yo niyan, pagpasok mo sa church, sasabihin niya sa'yo yung vision na binigay ng Diyos sa kanila. At madalas po, sasabihin sa'yo ng mga pastor natin, may pagkatawag ka, may calling ka. Yun nga lang, yung iba, hindi tayo nagtitiwala masyado kasi ganito ako, ganyan ako, marami tayong excuses. Huwag kayong mag-alala, kami rin naisip din namin yun. Diba? Pag sinabi ng Lord, magpapastor yung membro mo, ikaw magtatanong, sigurado ka ba, Lord? Hindi, di ba? Biro lang po. Pero, ang Diyos po ay laging sasabihin niya doon sa spiritual leader mo, ang pagkatawag mo. Minsan kahit hindi mo makita sa sarili mo, ng isa pong paraan para malaman mo na may calling ka, alam yan ng pastor mo. At naniniwala po ako dito sa ating sa church, halos lahat po tayo ay monitored ng mga pastor natin. Amen? Diba? Alam nga yung bagay na damit sa'yo sa hindi, pati damit mo, buhok mo, ano pa, sapatos mo, pinapakailangan nga ng pastor mo, diba? So, alam na kasi yung calling mo. Alam na kung saan ka tinawag ng Panginoon. So, sa number 8 po, alam ng pastor mo na tinawag ka. Ayan. Number 9. Ayan po kayo mag-alala, matatapos na tayo. Number 9. Dito po, pag hindi ka talaga pumasok dito, ewan ko na lang. Number 9, kapag taga-rema ka, tinawag ka. Ayan, saan nakalagay yan? Hanapin niyo sa Bible, tapos sabihin niyo sa akin pag nakita niyo na. Ayan, sabi niya po doon, kapag taga-rema ka, tinawag ka. Alam niyo po, ito ay sa iba, sa ibang mga tao, sasabihin nila, bakit pa kasi dito ako nag-church, makalipat nga. Di ba? Minsan iisipin mo yan, makalipat nga, pero alam niyo po, kung ikaw ay tinawag sa Rema, hanapin mo yung Espiritu na to. At isa po ito sa ikaka-proud nating lahat. Sabihin mo nga sa katabi mo, proud ako.
Bakit? Kasi hindi lahat ng church na yung mga membro ay ina-anointan ng may pagkatawag. Sa atin po, from bata, from 14 years old, na full-time worker, hanggang sa mga senior citizen. Marami kaming senior dito. Hello po sa mga senior. Kamusta mo kayo dyan? Pati mga senior citizen ay tinatawag. Noon, ang last camp po ay pinag-pray si Pastor Boy, tama ba? I think sa district po ni Pastora Abby yun. Na senior citizen na si nanay, pero nararamdaman niya pa rin ang pagkatawag ng Diyos. So kung sa iba, parang ba't ba ako napunta sa church na to? Dapat po proud tayo. Bakit? Kasi ang Panginoon ay may pagkatawag pag ikaw ay taga-rema. Somehow, binigyan ka ng Diyos ng gift na hindi mo matiis, na hindi sira ng ibang tao. Yung iba nga sa atin, di ba? Yung ibang full-time pastors po natin, alam natin to, hindi to kaila. Yung iba sa mga full-time pastor natin, sa lahi nila or sa kanilang magkakapatid, siya lang yung graduate. Dapat ang trabaho niyan, dapat nagtatrabaho na yan sa labas. Diba? Dapat nag-ano na yan, naghanap buhay para sa family niya. Pero alam niyo po, dahil taga-rema, narinig ang pagkatawag ng Panginoon. At isa po to sa mga bagay na dapat tayong lahat ay proud. Kasi sabi niya po doon sa number 9, kapag taga-rema ka, tinawag ka ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, dito ka nagsisimba ngayon. Nasa camp ka ng rema. Amen? So, lahat po tayo may pagkatawag sa Diyos. At yung number 10 po, and that's po dito sa listahan natin, ididikit ka ng Diyos sa pastor mo. Ayan. Paano mo malalaman na ng Panginoon sa pastor mo? Kahit masungit yung pastor mo, hindi mo maiwasan hindi dumikit. Diba? Bakit? Somehow, merong nag-a-attract eh. Diba? Maliban sa mga ganda at gwapo ang mga pastor, hello po sa mga pastor natin. Ayan. Maliban doon, hindi. Meron niyang somehow na nag-attack, dinidikit ka ng Diyos sa pastor mo. Bakit? Kasi may gusto po ang Diyos na iparating sa atin. Didikit ka niya dyan. Para ano? Para makuha mo yung anointing niya. Kasi at number 11, dinagdag po ni Pastora Jenny Ann. Paano mo nalaman na tinawag ka, umaattend ka ng camp via Zoom and FB Live? Uy, huwag kayo mag-log out. Hindi, ayan. Kapag alam niyo po, itong time na to ay ano? Ano ba itong time na to? Ngayong time na to ay undas. Ano ba yung undas? Ano ba yun? Yung dumadalaw sa mga kamag-anak mo na wala na, kinula ni Lord, dumadalaw ka doon sa puntod nila, mariban pa doon, ano pang ginagawa ng mga tao? Yung iba naman nag-Halloween costumes, di ba? Nag-Halloween costumes yung iba, nagpa-party. At sa iba naman, holiday to eh. So, ibig sabihin ito ay time ng pahinga. Di ba? Kasi holiday eh. So, time na dapat natutulog ka na lang, nagpapahinga ka na lang. Pero alam niyo po, dahil tinawag ka ng Panginoon, nandito ka ngayon sa camp. Yung iba nasa abroad, gabi, umaga, tanghali sa lugar nila. Hindi ka nagpapahinga. Bakit? Galing ka ng trabaho. Yung iba nasa trabaho pa, umaattend pa rin dito sa atin. Bakit? Kasi tinawag ka ng Panginoon. Ang mga tao pong tinawag ng Panginoon, somehow adik na adik ka sa anointing. Gagamitin ko po itong term na to. Gusto mong sundan yung theme po natin, follow the anointing. Hindi mo matiis. May gawain ng rema. Ipatulog na ako kasi nagtatrabaho ako. Pero hindi, kukunin mo pa rin yung headset mo. Makikinig ka pa rin. Diba? Titingnan mo pa rin. Anong nangyayari doon? Gusto mo pa rin makijoin. Bakit gusto mong makijoin? Kasi somehow, sinusundan mo ang pagkatawag ng Diyos. Alam mo yung iba, akala mo lang yung pakiramdam na parang napupuspos ka, pakiramdam lang yan. Sabi ni Pastor ninyo kanina, hindi yung pakiramdam lang. Ano yun? Inaabot ka na ng Panginoon. Tinatawag ka na ng Diyos. Mga taga-rema, lahat tayo ganito. Kaya kahit nga anong camp eh, di ba? Summer camp, July camp, kabisado mo na yung tinuturo minsan. Kasi salvation yung tinuturo. Pero, susunod ka pa rin, a-attend ka pa rin, kahit 30 years ka na nag-camp, alam mo na lahat ng nangyari, a-attend ka pa rin. Bakit? Sinusundan mo yung anointing. Sinusundan mo yung pagkatawag ng Diyos. Bakit hindi mo matiis? Kaya pag taga-rema ka, nandito ka sa camp na to, kanya-kanya tayong lugar, hindi ko alam kung ano nangyari sa lugar nyo, kung naintindihan nyo ba ako o hindi. Pero
somehow, susundan mo pa rin yung anointing ng Panginoon. Bakit? Nakakapit ang Diyos dyan. Susundan mo yung pagkatawag ng Panginoon. Dahil alam at alam na alam mo na tinawag ka ng Panginoon. So sa atin pong lahat na nandito sa camp, binanggit po sa atin itong mga sign na to. Ito ay confirmation lang na tinawag ka ng Diyos. Pero sabi nga po ni Pastor ninyo kanina, aabutin ka ng Panginoon. Ipaparamdam ng Panginoon sa iyong pagkatawag. Minsan hindi mo maririnig ng malakas. Pero deep inside dun sa loob mo, ako rin, ako rin, ako rin. Minsan po nag-altar calling yung mga worker kahit di ka lumapit deep inside sa loob mo. Lord, ako rin, ako rin, ako rin. Bakit? Sinusundan mo yung calling, sinusundan mo yung anointing. Kasi ang katawag niya. At tayo pong lahat ay kinukumpirmahan ng Diyos ngayon na tayo po ay tinawag niya. Sa atin pong lahat, kung nasimula mong maramdaman ng anointing ng Panginoon kahit nasa ang lugar ka, ang tinuturo po sa atin pag Assembly Camp, anong gagawin mo? Tataas mo yung kamay mo, magpupuri ka sa Diyos. Magsisimula kang umawit sa Panginoon. I-encourage ko po ang lahat, habang nakayo po tayo, as natin yung mga kamay natin sa Panginoon, minsan mag-renew ka pa ng vow sa Kanya, sabihin mo, Lord, alam kong tinawag mo ako. Doon po sa mga tao na alam mo may pagkatawag ka nung simula pa lang. Pero along the way, minsan sabi nga natin, nakakalimutan mo, na in-offer mo pala yung sarili mo, in-offer ka ng magulang mo. Bago po tayo pumunta sa bukas, ngayon pa lang po, mag-altar calling na tayo ng sarili natin. Anong sasabihin mo? Sabihin mo, Lord, alam kong tinawag mo ako at susunod ako sa pagkatawag na ito. Magkaroon ka po ng personal na panalangin sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, Lord, alam kong tinawag mo ako. Susundan ko yung anointing. Susundan ko kung saan mo ako tinawag, Panginoon. Sige po, personal po, manalangin tayo sa kanya-kanya nating lugar. Habang umaawit tayo sa Panginoon, lagay po natin yung sarili natin sa presensya ng Panginoon. Sa batas natin ang ating Lord, mangusap ka, kausapin mo kami, Panginoon, sa gabing ito. Confirm mo, Panginoon, yung pagkatawag mo sa bawat isa, O Diyos. Bigyan mo kami ng direksyon sa camping na ito. Bigyan mo kami ng direksyon, Panginoon, sa ministry mo. Sa pawitin natin sa Panginoon habang may hininga. Habang may hininga sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita, tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Isa pa sabihin natin sa Panginoon habang may hininga, sa'yo ulit po natin isang panalangin sa Diyos habang mayroong lakas, pupurihin kita. mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. O Jesus, minamahal kita, tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Sabihin sa Kanya, itataas kita. Itataas kita, Itataas ka namin, Panginoon. Nasa ang lugar man kami, ngayong araw na ito, Diyos. Itataas namin ang pangalan
iyo ang panalangin namin sa gabi ito. Habang mayroong lakas, ang mapapurihan ka namin, Panginoon. kita, Sabihin mo, Panginoon Jesus, Panginoon mahal ka namin, O Diyos. minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas ka namin, Panginoon. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, Sa buhay ko, sa puso ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Ayan, so ngayon po naramdaman na natin yung pagkilos ng Panginoon. Hinihiling ko po yung mga pastor sa bawat simbahan. Take over na po natin. Papuntayin niyo na po yung worship team niyo. Hayaan niyo pong mag-renew yung mga miyembro natin sa kanya-kanya nating lugar ng commitment sa Panginoon. Sige po, pag-pray natin sila. Pag-pray niyo yung mga miyembro niyo sa kanya-kanya po nating simbahan. Continue lang po ito kasi mag-worship lang tayo kami dito. Pero sa ating mga churches, yung mga pastor, hinihiling ko po na tayo na po kayo. Mag-pray niyo po yung mga membro niyo. Hayaan niyo po mag-renew yung mga membro natin ng commitment Sa sa Panginoon. buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas Sa kita. po, hinihiling ko po yung mga pastor natin. Tayo na po tayo. Mag-pray niyo po yung mga membro natin sa kanya-kanya nating lugar. Habang nandito po yung anointing, simulan na po natin ipag-pray yung mga miyembro natin. Hayaan po natin na mag-renew sila sa Panginoon. Tapos sa mga miyembro natin sa kanya-kanyang simbahan, kung alam mo na tinawag ka ng Diyos, ito na yung time na mag-renew ka. Personally. Sabi mo, Lord, confirmation yung 10 bagay na yun. Pero noon pa man, alam ko na may pagkatawag ako. Simulan mo na pong mag-confess sa Panginoon. Maging transparent tayo sa Diyos. Na Lord, this time, susunod ako dun sa calling mo. This time, Panginoon, susunod ako dun sa calling mo. Po yung mga pastor natin, hinihiling ko po kayo, tulungan niyo po yung mga member natin. Pag-pray po natin sila kung alam niyo may pagkatawag yung member natin, pag-pray natin, hayaan po natin na mag-renew sila sa kanya-kanya po nating churches. Encourage ko po yung mga pastor, pag-pray po natin yung mga member natin. Sa buhay ko, Sa puso ko, itataas kita. Itataas kita.
puso ko itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Habang may hininga sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita. Kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Habang may hininga sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Kailangan tayo mag-worship sa Panginoon. Sabi mo, habang may hininga sa'yo ako ay sasamba.
puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko,
puso ko itataas kita. Habang may hininga sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas Panginoong Jesus, minamahal kita, tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahangahangan. Itataas kita. Sige po, tayo na po tayo lahat. Mag-worship po tayo sa Panginoon. Itataas kita. Tayo na po tayo lahat. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sige po, sabihin natin sa Panginoon habang may hininga. Habang may hininga sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita, tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahangahangan. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Lord, patuloy Panginoon, tinataas ka namin. Lord, ang tamang dahilan ng gawain na ito para mataas ang pangalan mo, Panginoon, at magawa namin yung buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-confirm mo ng calling namin, Panginoon. Sa pagkatawag mo, hindi lang sa amin individually, Panginoon, kundi, Lord, sa kabuuan ng Memo Evangelistic Church International, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-confirm, Panginoon. Pinili at tinagok mo para sa gawain mo, O Diyos. Kaya mo, Panginoon, na sa nalalabing araw ng camping namin, Panginoon, binubuksan namin yung mga puso namin, manguna ka, Panginoon, kausap namin, Panginoon, kaya mo, Lord, marinig namin ang direct mensahe mo, Panginoon, sa amin sa camp na ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa presensya mo, sa pagsama mo. Ingat tayo, binabalik sa iyo, papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So, doon po sa mga kanya-kanya nating outreach, alam ko po yung iba sa atin, magsistay sa church. Ayan, nandito po yung anointing. Kung gusto niyo pong ituloy yung gawain,
ituloy niyo po sa kanya-kanya nating gawain. Prayer po kayo sa isa't isa. Time limited lang po kasi yung dito sa meeting natin kasi uwi pa yung iba. Pero yung mga hindi po uwi, yung mga magkakasama po sa church, po, ayan nyo po mag-minister sa inyo, yung mga pastor nyo. Magilang po tayo sa presensya ng pagpupuri sa Panginoon. At bukas po, 5:30 in the morning, mag-start po tayo mag-accept para sa prayer po natin ng 6 a.m. tomorrow. Ayan, so sige po, magandang gawi po sa bawat isa sa atin. Ulitin ko po yung mga gusto pong tumuloy sa kanya-kanya nating lugar. Pwede nyo pong ituloy yung gawain dyan. Lalo't hindi naman po yung iba. Ayan, salamat po at magandang gawi.